Okay. So, yung lesson natin ngayong umaga is all about giving cheerfully. Ano po? So, hahanapin ko muna yung lesson natin. Sunday School. Yan. Okay. Lesson 12 po tayo ngayon. Tama po ba, Princess? Lesson 12. Okay. But you know, pwedeng sa'yo na lang, Princess. Ayaw mag-ano sa akin. Ayaw. Buksan natin ating mga Bible sa 1 Corinthians 16. Okay, thank you ha. Ba't ayaw sa akin? Okay. Ito na lang pala, 2 Corinthians chapter 8, verse number 7. At tayo po ay tumayo, tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 8, verse number 7. So I would like to request everybody to please stand and let's read the Word of God. Okay. Kita niyo na mga kapatid? Ready? Read. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. I pray, dear Father, na kayo po ang mag-bless sa mga kapatid po nandito. Yung mga kapatid na po namin who are on their way going to this place, guide them that they can come and join the services this morning. Lahat na ito aking dalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus, sabi niyo sa kabaligtas. Amen. Okay. Meron kayong makitang word dyan, please be seated. Sabi dyan, see that ye abound in this grace also. So ito po na yung tinatawag na the grace of giving, yung pagbibigay. Okay. So lahat po ng nilalang sa mundo, na nasa himpapawid, nasa lupa, nasa ilalim, meron po yung pagbibigay. Tayo po mga kapatid, ganito ha, halimbawa lang, si Brother Raymond, gusto niya magiging boxer, ayaw niya magbigay ng suntok, di ba, bug siya lagi kay Danica, di ba? Kinakailangan, pag ikay boxer, marunong kang sumuntok. Ngayon, sa ecosystem natin, there is a law of giving and receiving. Bakit? Tayo mga tao, anong binibigay natin? Danica, anong binibigay natin? Na kapakipakinabang sa mga halaman. Carbon dioxide. Oh. Pero pag kayo ay umutot, delikado yung katabi nyo. Okay? Hindi matutuwa yung katabi nyo. Pero natutuwa yung mga halaman. Okay nyo, kapatid? Okay. Yung ano naman, yung halaman, pag sila po ay nag-release something out from them, yun na po yung oxygen. Natutuwa naman tayo. Okay? So give and take lang po yan. Okay? The church covenant reads in part, we engage, therefore, so our lesson this morning is all about contributing regularly and cheerfully. Ibig sabihin, tayo po ay magbibigay. Ano ibigay natin? Ng ating mga tithes and offerings regularly and cheerfully. Pag sinabi natin regularly, ito po ay tinuturo on a weekly basis. Pagdating ng pananambahan, tayo po ay magbibigay. Tingnan nyo ha, 1 Corinthians. Basahin muna natin. 1 Corinthians 16. Verse number 2. Yung verse 1, ang sabi dyan, 1 Corinthians 16 verse 1, now, concerning the collection for the saints, collection. Kinukulikta. Ano yung kinukulikta? Yung ating mga kaloob. Sabi ni Pablo, as I have given order. Ibinigay yung order. Pag sinabi nating order, dito, meron tayong municipal order. Barangay order, ganito. Kautosan po ito.
As I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Gawin natin. So ito hindi lang in-instruct ni Pablo nun sa mga taga-Galatian, but also, in-encourage ni Pablo, gawin natin. Okay? Yan po yan mga kapatid. Nakalagay dyan. Ulitin ko ha. Now concerning the collation for the saints, as I have given order to the churches, even so do ye. Verse number 2 kapatid. Verse number 12, sabi dyan, upon the first day of the week. Ano yung first day of the week? Nicole, first day of the week. Ha? Ano yung araw yon? Monday? Kala ko Monday. First day of the week is Sunday. Pag tayo ay nasa eskwelahan nyo, ang first day of the week nyo, Monday. Pag nasa opisina ka, Monday rin. Pero yung kalendaryo natin, ginawa yan that Sunday is the first day of the week. Kaya yung unang unang mga araw dyan ay kulay pula. Ibig sabihin noon pula, tigil ka. Saan ka titigil? Sa trabaho mo. Anong gagawin mo? Magsimba ka sa Diyos. Yun po yan, okay? On the first day of the week. Ano sunod doon? Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him. Kung paano tayo ay prinasper ng Diyos. Kasi iba-iba naman yung level ng prosperity. Paano tayo blinis ng Panginoon? Iba-ibang level po yan. Hindi po pari-pariho. So, halimbawa lang, yung mga riders natin, blinis yan ng Panginoon. Binigyan ng maraming tao doon, pasahero, booking. Marami naman ding huli. Ay, wala din. Tapos marami ding sirang sasakyan, naplatan, ganito. Para yung blessing mo, binawi lang din. Pero yung iba naman, tuloy-tuloy. Okay? So, ano sabi ni Pablo dyan? Upon the first day of the week. So, bawat linggo, let every one of you lay aside by him store. So, magbibigay po tayo. Bawat isa sa atin, yung po yung instruction dyan. So, ito po yung basahin ko lang, the church covenant reads, in part, we engage, therefore, by the aid of the Holy Spirit. Tingnan nyo ha. Bakit by the aid of the Holy Spirit? It's only by the grace of God that we give. It's only by the grace of God na nandito tayo. It's only by the grace of God that we have the ministry. It's only by the grace of God na tayo po yung nagpapatuloy. It's only by the grace of God na nandito kayo para manambahan. Everything. Nandoon yung tinatawag na aid of the Holy Spirit. Okay. Paano? Kaya tayo nagbibigayan. Dahil sabi dyan, to contribute cheerfully and regularly to the support of the ministry. Kaya ho tayo nagbibigay mga kapatid ng ating mga kaloob, our tithes and offerings. For what? For the support of the ministry. Yun po yung trabaho natin. So we give. Di ba, pag kayo po ay pupunta sa sabungan, may masasabong dito. Diyan lang yata masasabong dito. Kala ba dyan, masasabong dyan? Di Derby. Hindi ako narinig dyan eh. Nanonood ng sine. Sino nanonood ng sine dito? Nicole, nanonood ka sine? Magkano na ba sinihan ngayon, Danica? Bihira. Kailan ba ako nanonood ng sine? Ha? 300 plus na, di ba? Oh. Pag senior na ako manood. 20%. Ano? Okay. Okay. Nanood ako kasi nga yung dalawa kong anak, hindi pa nila alam kung ano yung nasa loob ng sinihan. Okay? Hindi nila alam. Malalaki na yan eh. Sabihin nila, ano ba yung, what is movie, Dad? Kasi alam nila na movie, yung sa television. Nila, yung big screen. O, di, sinamahan ko. Cartoons yata yun. Siyempre, pag nandoon ka na, you pay. Sabihin nga natin, 300.
300 yun, ha? E nandoon ka sa loob, ilang oras lang yun? 1.5 hour lang. Okay? 1.5 hour. But you pay. Ngayon, habang nanonood ka, na-bless ka ba doon? Na-satisfy lang yung mata mo. Nakuha nyo yan? At habang na-satisfy yung mata mo, sumisipsip ka naman ng drinks mo. Okay, gastos yun. Habang sumisipsip ka ng drinks mo, mayroon ka rin inumuya. Hindi natin ginagawa dito. Na habang nagsiservice tayo, nandiyan kayo, nagko-coffee kayo, at habang nagsiservice tayo, kayo naman ay nagkakain. Hindi po yan appropriate sa loob ng simbahan. Because we need to learn how to behave inside the house of God. Kasi ang house ng Panginoon, it's not a merchandise. Hindi po merchandise yan. Okay? So yan po yan. Ano ba? To support, ha? Kaya tayo po dito ay nagbibigay to support the ministry. Okay. The expenses of the church. Sasabihin ninyo, Pastor, ano po bang expenses ng church? Kunin mo, Princess yun, no? Numeral ko bill ba dyan? Basahin mo kung magkano expenses ng church. Numeral ko. Buksan mo magkano? 10K. Okay, tamo. Isa na yung electric fan yan eh. Ilang electric fan dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nandun pa nakasambay? 8, 9, 10, 11, 12, 13 sa labas, 14. 15 electric fan to. Akala nyo siguro, mainit na nga, mainit na binubugan ng hangin, and yet we pay. Baka sabihin ninyo, saan ka napunta? Yung ba alam yung binayaran na, na tubig? Yung 7,000 plus yan, hindi pa nabayaran agad. Iniisip ko, ilang bisis ba naliligo yung mga tao rito? 10 bisis. Kaya inintindi ko na lang sa sobrang init. Inom ng tubig. Galing yan. Ligo ng ligo. Ibig sabihin, the church has expenses. So, dalawa pa lang yan, ha? Tubig at saka, 17,000 na. Tingnan ko kung magkano yung tubig natin nakaraan. Tubig. Kasi binabayaran ko na eh. Kaya, in church mga kapatid, mayroong yan, ministry natin. We have the ministry. Ano yung ministry? Yon, transportation, feeding, visit. Ano pa? Local mission support. Ang daming sinusuportahan ng church. Kaya nga, deficit yung church eh. Ano ba yun? Tingnan nyo. 7,000. 7,295. So, isipin nyo yan. Wala kayong tagas dyan, Raymond. Baka may tagas, ano? Kasi nagbaptism tayo na nakaraan. Nakuha nyo? Kaya sabihin nyo, grabe naman. Sana po na, nagbaptismo tayo. Kung bakit nagkaroon tayo ng bill na gano'n. Kung monthly tayo magbaptism, patay kang bata ka. Diba? So, cheerfully, ibig sabihin, pag ikaw po ay nagdidigay sa Panginoon, you give your tithes and offerings. Is hilarious. Pag sinabi nating hilarious, masaya ka. Ikaw lalapit sa offering box. Kayo po ay merong smiley face. Masaya ka. But make sure
Kasi pwedeng pikihin yan eh. Masaya yung mukha mo, nang gilaiti naman ang puso mo. Di ba? O, mahirap yon. Kaya dapat nakangiti din yung ating puso. Masaya. So, ano ba mo din? So, to support the ministry, the expenses of the church, the relief of the poor. Yung relief of the poor, yung miracle hands. May feeding tayo dyan. Isipin nyo yung bag na maliit na tapos yung laman pa noon. Ibig sabihin yung bata, may dala-dala yan, mga 100 to 150. Yan. O, nakuha nyo, Fred? Expenses of the church yan. Ikaw ang bata natin na 100. 20,000. Pakainin mo pa. So, hindi mo yung mga membro. Hindi pwedeng hindi mo pakainin yung mga nagtuturo. Relief of the poor. At ano pa? And the spread of we give our tithes and offerings because we want that this church lang dito, locally, but to other countries. Diba? So we support mission. Ang sinusuportahan natin, we have in Vietnam, Cambodia, yan po yung mga most of the Southeast Asian countries. Kaya nga gusto ko minsan, yung mga natin, tawag doon, minsan magkaroon tayo ng missions, tawag doon, mission store ba yung tawag doon? Tawagin natin holy tourism. Holy tourism. Para makita nyo, ang tagal ko nang hindi nakapunta, nasa Kasibulan pa kayo noon, sinusuportahan nyo ako. Hanggang ngayon, sinusuportahan nyo ako. 14 years nang hindi siya nakapunta dito, and yet, sinusuportahan natin. Hindi nga tayo naglalagay dyan ng mga missionary update eh. Nakuha nyo? Ano ganoon? It's okay. Basta magtrabaho ka doon. Ayoko yung pati yung mga patay doon sa cemetery, nire-report mo. Ayoko ng ganoon. Basta magtrabaho ka. Oh. Binigay namin yan out of faith. Di ba? Binigay ay gagamitin mo ito. We don't want accounting. Kung saan niya napunta yan. Bahala siyang managot sa Diyos. Okay? Gumamit di mag-report siya sa Diyos. So, sa lupa, ginamit natin, kakasuhan ka. Kaya meron tayong ano yung accounting department? May Department of Finance, may Department of yung nag-account. Kaso lang, alam mo ang gobyerno, di ba? Nakuha nyo na ibig sabihin, magpalisensya ka, 1,000 ang resibo, 3,000. Na magic yung iba. Okay na yun. May magic, ang daming magic sa natin, sistema eh. Sa bureaucracy natin, ang daming magic. Oh. Napunta yung magic eh. Oh. Oh, hindi man masama magsabi, pero isipin mo, plaka na. Isipin nyo yan? Ang daming marunong gumawa ng plaka eh. Kahit si Brother Terso, pagawin ng plaka yan, nagagawa yan eh. Yung dami mga tinsmith natin eh. Lisensya natin ngayon, ano na lang? Ang tawag doon? Papel. Anything worth having. So, ibig sabihin, kung yun man yan, suportahan natin. Yung tawag doon, yung soul winning, saturation.
Suportahan natin yan. Mga missionaries, okay, suportahan natin. Having sa church is worth supporting. One's attitude, how much he or she really wants a church. If the church is to obey the Savior and to do the work of Great Commission, the members scripturally. How we get money? Through tithes and offerings. Wala ho tayo ditong fundraising. Sabihin ni si Marilyn, Pastor, mag-raise po tayo ng sumba, di ba? Wala tayong sumba dyan. O kaya naman, para makapag-raise tayo ng ang married ladies, mga gamit, magpaano tayo, tawag doon? Bingo. Wala tayong ganon. Okay? Isipin mo, yung church may pabingo. Alam nyo, nandoon ako sa ano yung sikat na simbahan na Tugigaraw? Ano yung sikat na simbahan dyan? Di ba? Tugigaraw, Brad? Dire-diretso ka lang sa Rizal yung lumang simbahan doon na pinupuntahan, historical site. Parang Basilica of the North. Nung nandoon ako, bawal dyan sa may nakaharang dyan may nakaharang. Bawal ka pumasok dito. Bawal. Yung, yung pare ba? Nagmamadyong kasi may fundraising sila, fundraising. Sabi na simbahan, ito yung katedral halimbawa, no? Nandoon ang namumuno ng pabingo. Pasok ako, punta ko doon. Bawal yun. We give our offerings, our tithes and offerings, because we trust God to provide our finances, to support the work. Hindi natin kailangan yung mga fundraising na iba-iba. Do concert. Okay yun. Concert for a cause. Pwede yun. Okay? Special dinner. Ang kakainin nyo, tuyo at kamatis lang. Pero ang ticket sipin mo. Ang babaya, ang ticket is worth 1,000. Pero kakainin mo lang doon, tuyo. Sacrificial nga naman talaga yun. Tuyo. Diba? Ang halaga lang ng kakainin mo, worth 50 pesos, but you pay, yung ticket, 1,000. Hindi ako against doon. Diba? Kasi officially, nakatulong ka pa. So wala naman sinabi sa aasim yung mga mukha nyo pagka ginawa ko yan. Di ba? Hindi ko gagawin yun. Okay. For its support through voluntary, compulsory taxation. Yung gobyerno, merong taxation. Pag may negosyo ka, you will pay tax. May konting ka lang, kita mo sa palengke. Kaday ka lang doon ang lami-lamisa ng konti. Meron butaw ba tama si Marilyn? Butaw. Yan. Butaw na yan. So magbibigay ka. Yung mga pwesto dyan, alam ko, nasa 200 yata araw-araw niya. 200 a day. Tama ba? 210? Isipin mo, naghanap o hindi, and yet, kinukunan ka na. Nung hapon, kumita ba tayo dyan? Hindi. Wala eh. Whether you have
ka na. Ganun po yan. The same. Pag kayo po ay nasa tawag doon, kayo, employed. Magkano kinukuha mga employed? Sarah, 12%? Ilang percent ba? Tax ni percent. Kaso lang, sa daming mga ito percent yan. Kasi merong magbibigay ka ng pag-ibig na hindi ka ibig-ibig. Magbibigay ka ng SSS mo. Mga, diba? Yan. So that's bisyo. Bibili ka ng alak mo, bibili ka ng merong tax dyan. Anong tawag sa tax na yun? Sin tax. Kasalanan na tax, pambihira, no? Ayos yun. May mga lalaki, mga babae, may mga kabit, siguro gagawa naman ng tax ang gobyerno. No? Ang bihira. Pagka-immoral ka, mag-tax ka, pambihira, buhay yan. Ayos, ah. The New Testament Church is provided for through God's cheerful contribution for the members. Sa mga close, hindi natin mahaba to. Continuation na to sa preaching ko mamaya. Kasi nakita ko magkapareha yung lesson ko sa lesson Sunday school. Kaya binago yung lesson ko. Okay. Number 1. The moment you give, kayo po ay masaya. Hindi po yung mukha ang masaya. God, look to the heart, not to our outward appearance. Okay? 2 Corinthians, basahin natin. 2 Corinthians chapter 9, verse number 7. 2 Corinthians number 7. Ang wika po dyan, every man. Huwag naman kayong pilosopo, pastor. Hindi kami kasama dyan, babae kami. Kasi nakalagay dyan, every man. Kaya abswell. Every man, according as he purpose it in his heart. So, ibig sabihin, so let him give. Magbigay ka. Not grudgingly. Magbigay na nga. Or of necessity. Makabigay na nga, kailangan eh. What? Love it, a cheerful giver. So yung cheerful, ang Greek po niyan is hilarious. Who is excited and happy about giving money to God's work. Cheerful giving, ito po yung cheerful giving. It is in grace. Without the aid of the Holy Spirit, we cannot give. 1 Corinthians chapter 8, verse 1. To idols, we know that we have spot at, but charity edifieth. Verse number 6. There is but one God, the Father of whom Him, one Lord Jesus Christ, by whom are all things sa Kanya. Verse number 7, howbeit, the knowledge, hindi naman lahat alam eh. Tingnan niyo kapatid ha, pag hindi mo, but the moment you know, you give. Okay? For this hour, it is idle, and their conscience being weak is hindi mo alam yung ano,
motibo mo sa pagbibigay, matitisod ka. Kaya maraming Kristyano hindi nagbibigay ng tithes. Maraming Kristyano hindi nagbibigay ng offering. Bakit? Intindihan, what is that all about? Okay? Another one. This word upon someone. In other words, God is actually doing you a favor by asking you to support isang pabor. Mag-suporta ka sa gawain ng Panginoon. Giving is one of the highest privileges of a Christian. Yun po yung isa sa pinakamataas. Pangalawa, giving is only for Christian. Pinas, tama ba? Pag ikaw ay taga-Thailand, magbibigay ka ba? No. Pag ikaw ay Amerikano, do you pay tax here? No. Pilipino ka, obligado ka. Whether we like it or not, unang binibigay natin na tax sa gobyerno natin, tawag si Dula? Ha? May English na si Dula, di ba? English na si Dula eh. Community tax ba yun? Community. Last January yata huling, 30 pesos na yata yan, o 12. Dula nyo. Depende. Oh. Pag may trabaho ka, mapapamura ka. Okay? Yun. So, depende pala yun. But it is not their privilege to do so. Pag hindi ka mananampalataya, okay? No one has a privilege until first he himself has a Romans 8 verse 8, you must belong to the Lord before it's your privilege. Kaya nakalagay dyan, first gave themselves. 1 Corinthians 5. So, ibigay muna natin sarili natin before giving anything else to the Lord. Okay? Hanggang dyan lang po muna ako. Maraming. Tumayo po tayo. Tayo po yung bigay ng ating mga Sunday school offering po natin. Okay? At